para hindi po sila maagaw ng dyablo. Sa mga panahon na ito, mga huling araw, yung mga kabataan po ay sila yung mga inihahanda ng Panginoon para mamuno sa mga susunod na henerasyon na kung saan naniniwala tayo na kasama na doon ang pagdating ng Panginoon. No? So, gusto silang agawin ng dyablo para walang leader na tatayo. So, alagaan po natin ang ating mga bata. Ipanalangin natin lagi sila. At mga magulang, humingi tayo ng karunungan sa Lord kung paano po sila mapangalagaan ng husto. Hindi sa physical, hindi lamang sa physical na pangangatawan na meron silang kinakain, meron silang iniinom na maayos, meron silang damit, kung hindi lalong-lalo na sa kanilang espiritual na buhay. Ng kanilang mga puso ay para sa Panginoong Hesus at hindi para sa mundong ito. Bantayan po natin ang kanilang mga pinapanood, ang kanilang mga kung saan nila ginugugol ang kanilang panahon. Tingnan natin ang kanilang mga barkada, ang kanilang mga kasama. Sana po ay magkaroon din tayo ng karunungan na tingnan sa cyber, sa internet, kung ano ang kanilang pinag-aabalahan. That's being watchful. No? As parents, you are responsible for your children. You are responsible to the Lord for your children. And so please, tuloy-tuloy po, may labanan po, spiritual na labanan. No? So maging aware tayo dyan. Huwag po tayong pabanjing-banjing na tumataba naman yung mga anak natin, masaya naman, okay na. No? Importante po ay ang kanilang isipan, ang kanilang puso, na hindi nakaugat sa mundong ito, sa mga bagay-bagay sa mundong ito, hindi napupunta kung saan-saan ang kanilang affection. No? Turuan natin sa Panginoong Hesus, sa salita ng Diyos, doon sila magkaugat. Amen. Ang atin pong topic ay, we're talking of feast. Sa panahon na ito, lalo ngayon, today, no? All the Jewish people, wherever they are celebrating or observing what is called the Feast of Purim. This is in the Bible. Hindi po ito kasama sa Feast of the Lord according to Leviticus 23. But this feast is also observed by the Jews. And this is according to the book of Esther. Ito pong pista na ito or celebration ay paggugunita ng mga Hudyo sa napakagandang ginawa ng Diyos para sa kanila. Na sila po ay may nakaambang panganib, sila ay lilipulin ng isang kaaway at nagkaroon po sila ng kaligtasan or deliverance dahil po sa kagandahang loob ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan. Amen. So ito po ay mababasa natin sa Book of Esther. At ito po ang pinakasama rin ito. Meron pong mga panahon na yon sa kaharian ni Xerxes, or ang ibang version ay Ahasuerus. Ay yung kasalukuyan nilang reyna ay nagkaroon ng kasalanan sa hari. Sinuway niya ang hari, kaya nagalit ang hari at pinalitan niya ang reyna. At sa pagpapalit niya, humingi siya ng maraming mga contenders, yung mga nag-apply para maging reyna. And sa napakarami, siguro mga daan-daan na nag-apply, iisa po ang napusuan ng hari, at ito ay si Esther. So inayos po siya ng husto, pinaganda pa at lahat, at para maiharap sa hari. Pero siya po ay isang Jewish or Jewess na babae na Hudyo. Nung panahon po yun, sa kaharian na ito, ay ang mga Hudyo po noon ay hindi sila taga-Persia, no? Hindi sila taga-roon. Sila ay dayo lamang at sila ay nasa minority. Pwede natin sabihin ethnic group, no? Nasa minority sila, isang tribo sila, isang lahi sila na nasa mababa, ibig sabihin minority, at hindi sila binibigyan ng kaukulang importansya ng mga taga-Persia. And so, kaya itong si Esther, tinago niya ang kanyang pagiging Jewish. Meron siyang pinsan na si Mordecai, na isa ring Jew, siyempre, no?
And ang isang character pa dito sa Book of Esther na ito ay si Haman. Si Haman po ay isa sa pinaka makapangyarihan, no, na personalidad nung panahon na yung pangalawa lang sa hari. Ngayon itong si Haman ay nagalit kay Mordecai dahil ayaw niyang magbow sa kanya dahil si Mordecai ay isang Hudyo at naniniwala or sumasamba lamang sa isang Diyos. So ayaw niyang magbigay pitagan sa isang tao. Nagalit itong si Haman. At sabi niya, parurusahan niya si Mordecai, pero sabi niya, mas mabuti siguro, yung buong lahi ni Mordecai ay kanyang parurusahan, kanyang lilipulin. No? At kaya nagtakda siya ng araw. Kailan ko kaya gagawin ito? Na yung buong lipi ng mga kahudyuhan doon sa Persia ay i-exterminate niya, ililipulin niya. So, nag-draw siya ng lots, no? Yung palabunutan. So yung lot na yon, yung isang lot, ang tawag po doon ay pur. No, kaya pagka ang plural, yung lots ay purim. Sa Hebrew po kasi, pagka plural, dinalagyan nila ng im. No? Kaya nagiging plural. So Purim, yun po ang ibig sabihin ng Feast of Purim, yung lots, yung palabunutan. So nagbunot siya at nakuha nga niya yung kung kailan niya dapat lipulin ang mga Hudyo. Sa Esther chapter 3, verse 6 to 7, basahin natin, he had learned of Mordecai's nationality, so he decided it was not enough to lay hands on Mordecai alone. Instead, he looked for a way to destroy all the Jews throughout the entire empire of Xerxes. So in the month of April, during the 12th year of King Xerxes' reign, lots were cast in Haman's presence. The lots were called Purim, to determine the best day and month to take action. And the day selected was March 7, nearly a year later. No? So, during that time, it was March 7. So, dinadaan pa sa palabunutan kung kailan niya papapatayin lahat yung mga Hudyo. Pagkatapos po noon, ay pinapirma niya ang hari sa isang decree, no? Isang batas, isang parang presidential decree sa atin. Batas na hindi nababali. Pinapirma niya ang hari na sinasabing sa ganitong araw, sa isang taon, no, lilipulin lahat ng mga Hudyo, papatayin, no? Yung mga taga-Persia ay pwede nilang patayin, kahit sino sa kanila, papatayin nila lahat ng mga Hudyo. Lilipulin nila yung lahi ng mga Hudyo. At ang kanilang mga ari-arian ay pwede nilang kunin o pwede nilang wasakin, i-destroy, no? So, pinirmahan yun ng hari. At yun ay nakaambang panganib para sa mga Hudyo, sa lahat sa kanila. So itong si Mordecai ay siyempre, nag-iiyakan lahat yung mga Hudyo at masyado silang nangamba dito sa mangyayari sa kanila. No? Siyempre naman, di ba? Lilipulin silang lahat. So ang ginawa ni Mordecai, lumapit siya kay Esther, Queen Esther. Siya ay isang reyna na noon. Pero isipin natin, nung mga panahon na yon, hindi ito katulad ng mga nakikita nating kaharian, no, sa mga movies ngayon o sa mga nababasa natin. 'Di ba? Ang usual na kaharian na alam natin ay yung hari saka yung reyna ay laging magkatabi, 'di ba? Nakaupo sa trono yung hari, katabi niya yung reyna, ganyan, no? Ito pong empire na ito hindi ganoon. Nung panahon na yon, lalapit lamang ang reyna sa hari or kahit na sino, pero kasama ang reyna, no? Kahit na ang reyna, lalapit lamang sa hari pag siya ay tinawag. No? Pag hindi siya tinawag ng hari o hindi siya pinayagang walang permission bale na lumapit sa kanya, ay hindi po yun lawful. Ito po illegal at pwede siyang papatayin. No? So ganun ang sitwasyon noon. So itong si Mordecai, lumapit niya kay Esther at sinabi niya sa chapter 4, verse 13 to 16. Mordecai sent this reply to Esther. Don't think for a moment that because you are in the palace, you will escape when all other Jews are killed. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this. Ibig sabihin ni Mordecai, sabi niya,
ikaw ay reyna dyan sa palasyo. Pero wag mong isipin na kahit na reyna ka, pagka dumating ang araw na ito, nalipulin ang lipi natin, kasama ka. Kasi Hudyo ka din, no? Mamamatay ka rin at kasama ang iyong mga kamag-anak. Sabing ganon. Kung hindi ka kikilos, sigurado ako, sabi ni Mordecai, ililigtas ang lipi natin. Ililigtas ng Diyos ang lipi natin. Magkakaroon ng deliverance, pero ikaw, hindi ka siguradong makakaligtas ka. Sabing ganon, no? Saka sabi ni Mordecai, who knows? Malay mo, sabi niya, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Baka kaya ka nandyan bilang reyna para sa pagkakataon na ito. Sabi nga nun, di ba? Who knows if you were made queen for such a time as this? And of course, isipin natin na milagro ng Diyos kaya siya naging reyna, di ba? Hindi naman madalas na nagpapalit ng reyna tapos siya pa ang napili. So talagang may dahilan kung bakit si Esther ay naroon. So siyempre, dahil dito, nag-isip naman si Esther at ang kanyang sagot sa verse 15, then Esther sent this reply to Mordecai, go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same. And then, though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die. Sinasabi ni Esther, o sige, sabi niya, gagawin ko yung sinasabi mo, pero hindi yan madali. Kaya sabi niya, suportahan niyo ako. Sabi niya, mag-fasting kayo. Lahat ng mga Hudyo, sabi niya, sabihin mo sa kanila na mag-fasting kayo ng 3 araw. Talagang total fast, walang pagkain, walang tubig. Sabi niya, 3 days, 3 nights and day. And pati kami ng mga katulong ko, mga kasamahan niya ay ganun din, sabi niya. And kahit na ito ay labag sa batas, sabi niya, lalapitan ko ang hari. At sabi niya, kung mamatay man, ay di mamatay. Di ba? Yun ang isa po ito sa popular quotations lagi, if I perish. Yung iba kasing version, if I must die, I must die. Yan sa NLT. Pero sa ibang version po, if I perish, I perish. Kung mamatay, eh di mamatay. Di ba? Pero gagawin ko yung aking gagawin. Yung dapat kong gawin, lalapitan ko ang hari. Ngayon, kung papatayin ako ng hari dahil sa gagawin ko, eh di mamatay. Sabing gano'n, no? Gano'n katapang yung si Esther. So, basahin nyo na lang po ang mga detalya kung ano nangyari. Abangan. Sa susunod na kabanata. Hindi po. So, ang summary po, ang nangyari po ay nagkaroon ng maraming mga pangyayari na nabigyan ng hari, ng favor si Esther. No? Nakalapit siya sa hari, sinabi pa ng hari, nung nakita siya pang tinawag. No? Siya pang tinawag ng hari at sabi, anong kailangan mo, anong gusto mo? Sabi nga, napakabait ng hari kay Esther. Tapos, sa turn of events, ang nangyari po, ay imbes na itong si Haman ay nagpagawa na ng pambitay kay Mordecai, kasi pabibitay nga niya dahil nagagalit siya, ay ang nangyari po ay siya yung pinabitay ng hari doon sa, may mga pangyayari po. Mahaba kung ikukwento ko pa. Yung si Haman ang nabitay at hindi si Mordecai. Tapos si Mordecai po ay na-promote, no? Pangalawa siyang parang number 2 man doon sa buong empire. Pangalawa sa hari, no? Ganun sa masyadong makapangyarihan ang nangyari kay Mordecai. So ito pong malapit nang dumating yung araw na kung kailan nila dapat lipulin yung mga Hudyo. Hindi po pwedeng i-cancel yung direktiba na yon ng hari. Hindi pwedeng sabihin ni Mordecai na, o sige, i-cancel na natin yon. Hindi po, dahil pinirmahan na ng hari yun eh. Hindi na pwedeng baguhin yon na yung pinapirmahan sa kanya ni Haman na lilipulin yung mga Hudyo. So ang ginawa po ni Mordecai, nagpagawa siya uli pinapirmahan niya uli sa hari. Yung isang scheme na magkaroon ang mga Hudyo ng self-defense. So sabing ganon, okay, darating yung araw na yon na kung kailan papatayin ng mga tao yung mga Hudyo. Pero nagbigay ngayon ng bagong decree
ang hari, pinapirma ni Mordecai na ang sino man na mag-akma or magtangka. Okay, thank you. Ang sino mang magtangka na pumatay sa mga Hudyo, kahit na sinong Hudyo, ay ang Hudyo ay binibigyan ng karapatang patayin yung magtatangka na yon. Amen? So, self-defense. Halimbawa, isang Hudyo ka, di ba? May gustong pumatay sa iyo kasi binigyan sila ng karapatan napatayin sila, patayin ng Hudyo sa araw na yon. Na kung ikaw ang Hudyo, pwede mong patayin yung nagtatangka na yon ng mga tao. So, nang malaman ng mga tao yon, mga Persians, siyempre, ayaw na nila, natakot na ang karamihan. Hindi na sila magtatangkang pumatay ng Hudyo. Although marami pa rin ang nagtangka at marami pa rin ang namatay, kasama na nga po yung 10 anak ni Haman. At yung kanilang mga properties hindi nagalaw. So, tuwang-tuwa sila dahil dito, hindi nalipol ang mga Hudyo at papuri sa Panginoon, nagpupuri sila dahil sa nangyaring itong bumaliktad ang sitwasyon. Kaya po, ito po ang dahilan kung bakit taon-taon ang mga Hudyo po ay nagse-celebrate. No? It's a celebration. Ang festival na ito ay isang masaya. No? May mga party sila, minsan nga, may mga tinapay silang binibake na kamukha ng tenga ni Haman. No? Basta tinutuya nila yung si Haman. Anyway, it's a tradition and na ito po ay kitang-kita nila ang katapatan ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob para sa kanyang bayan. Amen? Sa mga Jews. And so, yun po ang istorya sa Esther. So ano po ang mga makukuha nating mga leksyon dito sa salaysay na ito na ayon sa Bible? Unang-una po, hanggang ngayon sa modern day Israel, hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy na gustong lipulin ang lipi o ang lahi ng mga Hudyo. Tuloy-tuloy yung mga Hamans na yan, naglilitawan, no, na gustong mawala ang mga Hudyo sa mundong ito. At yung a few past events, halimbawa po, nung Holocaust, di ba? Yung sa Europe, si Hitler at ang mga Nazi ay gustong lipulin yung lahi ng mga Hudyo sa Europe. And successful po sila, napatay nila 6 na milyon ng mga Hudyo. Kasama na doon ang 1.5 million children. Pero hindi po sila tagumpay na malipo lahat ng mga Hudyo. Dahil sa ngayon, mas marami pang Hudyo ang nandyan. Amen? Pero successful sila, 6 million Jews ang napatay ng mga Nazi. Pagkatapos din po noon, nung nagkaroon ng independence ang Israel, May 14, 1948, one day pa lang silang may independence, the following day, ginera sila ng mga malalakas na mga Arabong mga bansa tulad ng Egypt, Jordan, Iraq, Saudi Arabia, Syria, Iran, Lebanon, yun, no? So, mga matatandang bansa na ito, mga puno, na sila, no? May mga kanyon sila, mga, yung APC, may mga eroplano sila na panggera, at ang kanilang ginera ay isang one-day-old lang na democracy, no? Isang araw pa lang, wala pa silang army, wala pa silang armed forces, hindi pa sila organized. So yung mga lumaban dito sa mga bansang ito ay mga parang guerrilla, no? Mga 18,000 lang sila na ang ginagamit nila ay mga homemade na mga baril, na mga sira-sira pa, mga mga kalawang na, no? Pero ang Diyos ng Israel ang naging kalaban ng mga lumabang bansang ito. Amen? Ang kinalaban nila ay Diyos ng Israel at ang nanalo dito, sinong nanalo? Ang Israel. Amen? Imposible po pag tiningnan ito, pero hindi po sila naging successful sa pagtanggal sa Israel sa mapa. Gusto po nila mawala ang state of Israel. Gusto nila hindi matuloy. Gusto nila na hindi mailagay sa mapa na mayroon ng lugar na Israel, no?
pero hindi po sila successful. Pagkatapos ng Independence War, sunod-sunod po yun, tuloy-tuloy yung mga gera na gusto na tanggalin ang Israel, pero hindi po sila successful. Pagkatapos po niyan, yung intifada na tinatawag, ito po yung uprising ng mga Palestinians naman. Nagpapadala sila ng mga suicide bombers, binobomba yung mga buses, mga synagogues, mga restaurants sa Israel. Marami pong namamatay ng mga Hudyo, pero hindi rin po ito sapat para mawala ang lipi ng Israel, ng Hudyo. Sa mga panahon ngayon, lalo na doon sa South po, araw-araw ay halos ilang mga missiles, minsan mga 80 or mga 100, araw-araw ang pinapakawalan ng mga terorista, mga Hamas, para sa mga taga-Israel. And ito lang po, nung isang linggo lang, mayroong na-intercept ang Israel Army, yung isang malaking barko galing sa Iran, papunta po sa Gaza. Nandun po yung Hamas, yung terorista na kalaban ay lumalaban, gusto nilang mawala ang Israel. Kunyari po, yung mga humanitarian aid yun. Kunyari, mga padala nila sa Gaza na parang mga relief goods, mga semento para sa kanilang pag-construct ng mga bahay, na-intercept po ng Israel Army at ano po ang laman, no? Sangkaterba pong mga missile, sangkaterbang mga rockets, mga malalakas na mga sanda, mga weapons na para gagamitin po ng Hamas laban sa Israel. So praise God na na-intercept ito. Pero ganito po ang buhay nila, no? Araw-araw, gusto silang paalisin, gusto silang mawala. Yung Iran po, sinasabi nila na tuloy-tuloy nilang kinokompleto ang kanilang atomic bomb. Gusto nila daw mawala ang Israel sa mapa. So it's the same, no? Balik na naman ang history. And sa ngayon, yung tinatawag na, nababasa nyo siguro yan sa mga news, yung BDS, no? Boycott, Divestment, and Sanction. Marami pong mga bansa, nakakagulat, mga European na mga bansa na dating kaibigan ng Israel, like Finland, like Netherlands, Denmark, kasama po dito sa boycott. Binoboycott nila yung mga products na galing sa Judea and Samaria. Tinatanggal nila yung connection ng mga bangko nila sa mga bangko ng Israel. Gusto po nilang ma-isolate ang Israel, no? Hindi maging legitimate ang existence ng Israel. Marami pong ginagawang ganyan, pati sa Amerika, yung mga eskwelahan doon, yung mga students, no? Nagumpisa po yung campaign na yan, no? BDS. Gusto nila ma-boycott, wala nang magkaroon ng commerce or trade with Israel, no? Pero hindi po mangyayari yan, hindi sila maging successful. Ang kawawa lang po ay itong mga bansang ito. Amen? Kasi sabi po sa Bible, ang magpala sa Israel ay pagpapalain, pero ang susumpa or kakalaban sa Israel ay susumpain ng Diyos. Amen? Ngayon po, ang isang importante dito na gusto ko ring ipaalam sa inyo, yung tinatawag na blood moon. Nabanggit ko na ito, I think 2 Sundays ago. Magkakaroon po ng full lunar eclipse. Sinong kakaintindi sa eclipse? Eclipse. Anong tawag sa Tagalog ng eclipse? Eclipse, ha? Ano na? Ang alam ko dati, yung mga elementary, high school pa yata ako, yung eclipse sa araw, di ba? Yung araw didilim. Didilim, di ba? Maghahanap kami ng mga negative, ganyan, para makita mo yung araw na kalahati na lang, no? Didilim, tapos madalas naman, hindi pa ako nakaranas ng full solar eclipse, no? Pero ito po, lunar, buwan. So sinasabi na ang buwan, matatakpan ng husto at magiging parang, ang kanyang kulay parang blood, no? Kaya blood moon. Ito po ay bihirang-bihirang nangyayari. At sa mga nakaraang panahon na nangyayari ito, may mga importanteng magaganap po sa mundo, lalong-lalo na sa Israel. Katulad ng 6-Day War, nangyari po yan nung lumabas ng isang blood moon. Ang nakakagulat dito, ito po ay sinabi ng NASA, no? Yung NASA, yun po yung mga nagpapadala ng mga
astronaut doon sa labas ng mundo. Walang kinalaman ang NASA sa Israel. Pero ang mga dates po na binigay nila ay tumugma sa mga feasts ng Israel. Halimbawa, itong 2014, 2 blood moons ang lalabas. Ito po ay sa April 15. Yun ang first day ng Passover. No? April 15, 2014. That's the first day of Passover. Tapos, ang susunod ay October 8, 2014. That's the first day of the Feast of Tabernacles. Tapos, next year, April 4, 2015. Yun po ang first day ng Passover ulit. 2015. And then September 28, first day of Feast of Tabernacles in 2015. So is it a coincidence? Eksakto po, no? Napaka-importante, in other words, sa Panginoon yung mga feasts hanggang ngayon. Biro mo, tinapat yung mga blood moons dito sa mga feast na ito at hindi po natin alam kung ano ang mangyayari. Kaya po, kahit ang IFP nagtawag po ng fasting para kung ano man po ang mangyari, mahanda po ang buong mundo. Lalong-lalo na sa Israel. Magkakagera ba? Anong mangyayari? Hindi po natin alam. Ang importante po, alam natin na hindi po malilipol ang Israel. Amen? Sa Bible po, sabi doon ay hanggang nandyan ang araw, hanggang nandyan ang buwan, hanggang nandyan yung mga dagat, yung karagatan, lahat yan. Habang nandyan yung nature, sabi ng Lord, nandyan ang Israel. Amen? So, hindi naman po mawawala yung mga sun na yan, and nature, etc. And so, kailangan lang po na tuloy-tuloy natin ipanalangin ang Israel, lalo na ang Jerusalem. Ngayon po, ano pa po ang mga leksyon na makukuha natin dito sa Purim or sa Book of Esther? Sabi po kanina sa Esther chapter 4, verse 14, sabi ni Mordecai kay Esther, malay mo na kaya ka nandyan bilang reyna ay mayroong dahilan ang Diyos. No? You have been raised by God in such a time as this. May dahilan kung bakit ka naging reyna. Ganoon din po sa ating buhay, mga kapatid. Merong layunin ng Diyos sa bawat buhay natin. Bawat isa sa atin. Alam niyo po ba yon? Amen? Hindi po tayo dito parang singaw na sumingaw na lang at hindi mo alam kung saan patutungo. Ang alam mo lang, nandito ka sa lupa ngayon at para tayong lulutang-lutang, sumusunod lang tayo sa agos, kung saan man tayo mapunta, bahala na. Di ba? Mahilig tayo sa bahala na, mahilig tayo sa kesira-sira. What will be, will be. Hindi po, may layunin ang Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ano kaya? Bakit ka kaya isang doctor, kung may doctor dito, bakit ka kaya isang engineer? Bakit ka kaya nandyan ang pwesto mo sa bangkong yan? O sa isang kumpanyang yan? Di ba? Bakit ba tayo pinanganak sa panahon na ito? Bakit hindi 100 years ago? Bakit nandito tayo sa henerasyon na ito? Bakit nandiyan ka sa pamilyang yan? Bakit hindi doon sa kabila? Di ba? May layunin ng Diyos at may gusto siyang ipagawa sa atin. May layunin siya na bakit tayo nasa posisyon natin ngayon. Bakit ka ba mayaman? Di ba? O bakit ka mahirap? Siguro may layunin ng Diyos dyan sa kahirapan mo. O baka wala ka dapat dyan. Baka dapat umahon ka dyan at wala ka sa hindi layunin ng Diyos na nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Di ba? So, importante po na alamin natin, mga kapatid, ano ba ang purpose ng Lord sa buhay natin. Nabasa natin yung buhay ni Joseph. Si Joseph na anak ni Jacob, di ba? Siya ay binenta ng mga kapatid niya, kaya siya napunta sa Egypt. Napakalungkot na istorya, di po ba? Binenta ka ng mga kapatid mo. Pagdating doon sa Egypt, ang dami mga nangyari sa kanya hanggang napunta sa kulungan. Pagkatapos, dahil may layunin ng Diyos sa kanyang buhay kung bakit siya nandoon, eventually, nawala siya sa kulungan at naging number 2 man siya ng Egypt. Di po ba? Makapangyarihan siya. Pangalawa lang siya sa paraon, sa pinakahari ng Egypt. Siya ang pinakamakapangyarihan, di ba? Bakit siya napuntang Egypt? Bakit siya naging makapangyarihan? Dahil ang layunin ng Diyos ay mailigtas ang angkan ni Jacob.
maligtas ang Israel sa taggutom, di ba? Nagkaroon ng taggutom, nagkaroon ng sobrang famine. At kung wala si Joseph doon, ay posibleng hindi lang ang buong Egypt at kasama ng Israel ay namatay sila sa gutom. So, si Lord alam na alam niya ang mangyayari sa buhay natin. May plano siya, ba't nilagay niya si Joseph doon? Amen? Ganun din po sa ating lahat. Naalala ko nga yung, kilala niyo ba si Nick Wojcik, yung walang arms, saka walang hita hanggang paa, di ba? Torso lang, ulo lang, tapos hanggang dito lang sa itaas ng hita. Yun lang meron siya. At maliit na paa, gumaganyan-ganyan doon sa ilalim. No? So yun lang ang kanyang, pinanganak siyang ganon. So noong una, sabi niya, maliit pa siya, lagi siyang tinutuya, siyempre, ng mga kalaro niya, ng mga kaklase niya. Tapos nagtataka siya, tatanong sa Lord, sabi niya, Lord, para namang gumawa ang Diyos ng isda na walang pakpak, ano yun? Buntot, walang buntot, walang fins, di ba? Anong klaseng isda yon? So parang ganun siya. So sabi niya, ilang beses siyang nagtangkang magpakamatay na lang kasi parang wala siyang nakikitang layunin sa kanyang buhay. Bakit ganito siya? Hanggang naging Christian siya at nabasa niya sa Bible, nangusap ang Lord sa kanya sa isang verse sa Bible, nakita niya na may purpose ang Diyos sa buhay niya. So nagkaroon po siya ng kasiglahan at nagkaroon siya ng napursige niya yung purpose na yon, no? At nagkaroon ng milagro, gumawa ng milagro ang Lord sa kanyang buhay, no? Hindi na bago ang kanyang katawan, pero nakapag-aral siya ng, I think, sa accountancy ba, naging financial analyst siya, mataas siya masyadong kanyang natapos na sa pag-aaral, tapos CEO siya ng sarili niyang kumpanya, CEO siya, head siya ng kanyang sariling ministry, and so, itong huli, nakapangasawa pa siya, nagkaroon pa siya ng anak. Yung mga imposible ba na mangyari sa isang katulad niya, ginawa ng Diyos sa buhay niya. Makikita mo na nagsiswimming siya, lahat ng karamihan ng nagagawa ng normal na tao, nagagawa niya. Pero ang kitang-kita niyang layunin sa buhay niya, pinadala siya ni Lord sa buong mundo. Tinatawag siya sa mga meetings. Sabi niya, kuminsan, ang audience niya sa isang meeting, 300,000. Tapos sabi niya, nag-altar call, ilan ang tumanggap sa Panginoong Jesus for the first time? 80,000. Can you imagine 80,000? Narinig ang istorya niya. Narinig siya, nakita siya, exhibit A siya, na pwedeng gumawa ng milagro ang Diyos sa buhay ng isang tao. Amen? Kitang-kita yung ginawa ng Diyos sa kanya, yung paano siya binago at ano ang ginagawa niya, nangyayaring ang mga milagro sa buhay niya dahil lang sa kagandahang loob ng Diyos. So puro tungkol sa Diyos ang kanyang mensahe at maraming nakakatanggap sa Panginoon dahil sa Kanya. Marami ang mensahe tungkol sa Diyos kung saan-saan. Milyon-milyon na sabi niya sa buong mundo. Kahit saan siya pumunta, pinagkakaguluhan siya. Ang dami-daming mga meetings na ina-arrange para lang marinig siya. Sa television, sa radyo, may mga CD siya, DVD. So kitang-kita niya ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Tinanong nga siya nung isa lang, I think last week lang ito napanood ko, isang pastor sa TV na in-interview siya. Sabi sa kanya, kung babalikan ng Lord ang buhay mo, para bang, sige, ulit, no? Bibigyan kita ng kompletong katawan, sabing ganon. Payag ka ba? Payag ka bang ipagpalit yung buhay mo ngayon, yung wala kang, hindi kompletong katawan mo, doon sa bibigay ni Lord sa iyo na kompleto? Ang sabi niya, kung may kompleto mga katawan, pero wala namang kaluluwang mabago, wala namang kaluluwang makarinig tungkol sa Diyos, sabi niya, di bali na. Mas gusto ko pa itong katawang ito, I can have this 10 times over. Kahit 10 beses pang ulitin ang buhay ko na ganito ang ibibigay sa akin ng Diyos, mas gusto ko pa ito.
Dahil sabi niya, ang dami-daming nababagong kaluluwa dahil sa ganitong buhay. Dahil nakikita nila ang pagkilos ng Diyos, na ang Diyos ay buhay at kumikilos, at ako ay isang exhibit A para sa katotohanan na yan. Amen? So yun po ang sinasabi niya. So siguro sa atin po, hindi naman kasing spectacular yung tinatanong ko sa inyo anong layunin ng Diyos sa buhay. Hindi naman katulad ni Nick, no? Pero example lang yon si Nick, si Joseph, na may layunin ng Diyos sa buhay natin. Ano man ang sitwasyon natin. Amen? Ang naisip ko nga si Pastor Rocky, yung pinaka-founder natin. No? She was raised in such a time, like during the time that she got born again. During the time na nagkasama kami, I believe that the Lord raised her up in such a time like that. Na born again ako, na born again mga pastors, lahat halos ng mga pastors dito, na born again sa pamamagitan ng buhay niya. Maraming mga leaders dito. Pastor Rocky was raised in such a time like that. Amen? Such a time as that. Nakakilala kami sa Lord. Nakalapit kami sa Lord. So, magitan niya. Tinatag niya ang Friends of Jesus Christ. Binuksan niya, inumpisan niya ang Free Bible Ministry. Nagkaroon tayo ng Free Bible Ministry. Inumpisan niya ang Israel Ministry. Tapos na matapos na ang layunin ng Diyos sa buhay niya, sabi ng Lord sa kanya, okay, time's up. Umuwi ka na dito. Tapos na ang layunin ng Diyos sa buhay niya. Amen? The time, the purpose, the plans of God for her life. Finished. Done. So tayo po, bawat isa sa atin, siguro po, may mabago man lang, no? Tingnan natin ang buhay natin from the point of view of God. Hindi sa ating point of view. Hindi natin sabihin, ako, mag-graduate ako, magkakaroon ako ng pamilya, gusto ko magkaroon ng magandang buhay ang pamilya ko. Siyempre po, tama yung ambition mong yan. No? Hindi masama na maghangad ng magandang buhay sa pamilya natin. Pero yun po ay mula sa atin. Ano po ang layunin ng Diyos from His point of view? Amen? Tayo po ba ay narito para lang enjoyin ang blessing ng Panginoon? Ano po ang gusto ng Lord? Bakit ka may blessing? Bakit ka maraming mga pagpapalang natatanggap? Para saan yan? Di po ba? Hindi lang para yan sa ikaka-enjoy ng iyong pamilya. No? The Lord has called us to mature. The Lord has called us to grow and become a light of the world. Amen? The Lord has called us for His purpose. So, hanapin po natin yan. Tanungin natin sa Lord. At huwag lang po yung parang sige lang ating buhay, hindi natin alam kung nasa tama tayong sitwasyon. Kahit ako po, lalo na nung namatay si Pastor Rocky, tinatanong ko sa Lord, Lord, magre-resign ba ako? Sinasabi ng Lord, stay there. Ano ang layunin mo, Lord? Ano ba ang purpose mo sa buhay ko? Madalas ko pong tanongin yan sa Lord. Sinasagot po niya ako. Kaya nagkakaroon naman po ako ng kasiglahan and peace sa aking puso. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin, Lord, meron pa ba? Ano pa ba ang gusto mong ipagawa sa akin? No? Gusto po natin na pagdating ng panahon na harapin natin ang Diyos. Sino naniniwalang darating ang panahon ng paghukom? Amen? Haharapin natin ang Diyos, ang Panginoong Jesus, at magsusulit tayo sa ating buhay. Ang gusto nating marinig ay ang mga salitang faithful servant. You have done my will, you have done my purpose for your life. Ayaw po natin na sabihin niyang, I don't know you, no? Hindi kita kilala, lumayo ka, hindi kita kilala, no? Ang gusto nating marinig ay, well done, good and faithful servant. Amen? You have done my will. So, mga kapatid, importante po ito. Huwag po tayong lulutang lang sa ating buhay. Tanungin po natin sa Lord, Lord, ako ba ay nasa tamang layunin mo? Ginagawa ko po ba ito? Lalong-lalo na po kung parang laging bulilyasa ang buhay nyo. No? Mukhang wala ka sa tamang lugar. Lalo na kung wala kang kapayapaan sa iyong buhay. Meron ako minsang narinig, sabi niya, hindi ito ang buhay na gusto ko. Lapas-pasok ako sa ospital, hindi ito ang buhay ko. So sinaliksik niya sa Lord. Inayos siya ng Lord. O yung mga tuloy-tuloy sa kahirapan, Lord, unless meron
meron kang gustong gawin dito sa bakit hindi ako makaahon-ahon sa kahirapan. Unless meron kang purpose para dito. Pero kung wala, Lord, maybe hindi ito ang buhay ko na gusto mo. No? Tanungin natin sa Lord, saliksikin natin ang Panginoon. Amen? And hindi po ito, sabi ko nga kanina sa first service, hindi po ito parang hide and seek. Hindi po nagtatago si Lord na, sige nga, hanapin mo nga kung anong layunin ko sa buhay mo. Hindi po eh. Ang Panginoon nagsasalita, amen? Tanungin natin siya. At gustong-gusto po ni Lord na ibigay sa atin kung ano ang ibig niya para sa buhay natin. Amen? Ito si Esther po. Balik tayo kay Esther. Siya po hindi niya alam na yun pala ang layunin. Akala niya magpapaganda lang siya bilang reyna. No? Akala niya ay magpapakute-cute lang siya doon sa hari. Diba? Hindi niya akalain na darating ang panahon na kaya pala siya nilagay doon para maligtas ang buong Israel. Di po ba? Tapos doon sa susunod nating lesson, ang sabi niya, if I perish, I perish. Sige, lalapit ako sa hari. Kung mamatay man, ay di mamatay. Ganun po yung kanyang, ganun siya katapang. Di po ba? So, ganunin po, kunin po natin itong leksyon na ito. Lalong-lalo na sa ating pananampalataya, sa faith natin po sa Panginoon. Maraming mga, sa body of Christ, marami pong mga lugar na talagang ang mga Kristiyano ay pinahihirapan pa, pinapatay. Isang araw lang na nabasa ko doon sa isang magazine, yung sa Nigeria, isang pastor na sinugod sila ng mga Muslim na ng papatay ng mga Kristiyano, yung kanilang mga simbahan ay sinusunog. At itong pastor na ito, mabuti na lang, may nakita siyang parang ditch, no, parang kanal na humiga siya doon, di siya nakita, nagkunyari siyang patay. No? Nung dumating yung mga nagsasalakay, at sinunog yung kanyang simbahan, ano ang laman ng simbahan niya? Sinong mga naroon? Naroon po ang kanyang asawa, naroon po ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, at marami pang mga kasama niya sa simbahan, mga 48 po sila lahat. No? Naririnig niya ang sigaw. Ano lang po yun, papayag po yung mga sumalakay, titigil po sila kung sasabihin mong, sige, tinatalikuran ko ang pananampalataya ko kay Kristo. Kung i-forsake mo, kung talikuran mo, itakwil mo si Jesus, then papayagan ka nilang mabuhay. Pero hindi po nila ginawa. So, tuloy-tuloy sila. Pinatay sila lahat. Sinunog yung kanilang simbahan. Pagkatapos, the following day, nag-house to house pa. So, in 2 days, mga 200 ang kanilang napatay. Ganun po katindi, no? Anong kasalanan nila? Wala po. Faith in Jesus Christ, no? So, yung ganun po, hindi naman, we pray, hindi aabot dyan ang Pilipinas. Amen? And tayo po ay blessed na malaya pa tayo nakakapag-samba sa Panginoon. Pero darating po ang panahon, mga kapatid, na lahat-lahat tayo ay magkakaroon ng desisyon. Kung kay Kristo ka o sa Diablo, lalong-lalo na kung maabutan natin yung tatakan, yung Antichrist, yung tatatakan po, magtatatak sa forehead o sa kamay. Pagdating ng panahon na yon, yung may tatak, masaya sa buhay dito sa mundo kasi kasama po sila sa Antichrist system. So kung may tatak ka, pwede kang bumili, pwede kang mag-grocery, pwede kang bumili ng ano man ang kailangan mo, mga pagkain. Kung may sakit ang kasama mo sa bahay, pwede mong dalhin sa hospital. Pwede kang mag-enjoy ng mga facilities dahil may tatak ka. Pero ang ibig sabihin po ng may tatak ka, binenta mo ang iyong kaluluwa sa dyablo. Ngayon, kung wala ka pong tatak, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta, no buying and selling. Kung may magkasakit, hindi ka pwedeng pumasok sa hospital. In other words, pwede kang mamatay. Physical na kamatayan, pero ang kaluluwa mo ay kasama ni Lord. Amen? Kaya lang po, kung tayo sa ngayon, sa buhay natin ay lagi tayong yung enjoyment sa buhay na ito, hinahanap natin, mahirap po na pagdating ng panahon ay baka ang piliin natin ay magpatatak. No? Kaya sa ngayon pa lamang mga kapatid, magpatibay na tayo ng ating pananampalataya kay Lord. Paano po? Sa mga maliliit na bagay,
piliin natin lagi si Kristo. Desisyon lagi natin para kay Lord. Amen? Amen? Ayaw nyo yata. Halimbawa po, mga maliliit na bagay, temptation or tukso para mandaya o mag-cheating sa mga estudyante o mandaya. Diba? Sabi ni Esther, if I perish, I perish. Halimbawa po, may ginawa kang kasalanan para hindi ka maparusahan, ay magsisinungaling ka, magpapalusot ka. Diba? Parang si Kudia, no? Tapos makakaligtas ka nga, hindi ka mapaparusahan, nagsinungaling ka naman. Di ba? So para bang decide, kay Jesus ka ba? Or yung hindi ka maparusahan? Di ba? Parang if I perish, I perish. So ang importante po, sige Lord, dahil ako'y nagkasala, aaminin ko, anuman ang aking kaparusahan, tatanggapin ko. Basta ako ay nasa side mo. Amen? Something like that. O tukso po, mga tukso ng, ngayon usong-uso ngayon yung cyber. Mga kung anong mga kalaswaan dyan sa internet. So, desisyon. Titingnan ko ba itong mga malalaswang website na ito? Or I decide for Jesus? Pagka tiningnan ko ito, tinatalikuran ko si Kristo. Ganun na lang ang isipin natin. Amen? Desisyon yan eh. Gagawin mo itong kasalanan ito. Malalaswa ito. Alam na alam mo kung anong makikita mo dyan. Di ba? Mag-decide ka. Pagka tinuloy mo yan, tinatalikuran mo ang Panginoong Jesus. No? Sa mga ganong sitwasyon, pagdating ng malakihan na desisyon, sanay ka na si Jesus lagi yung iyong pinapanigan. Amen? So pagkadating ng panahon na papipiliin ka sa faith mo, si Jesus ba o ang mundong ito na ang naghahari-harian ay ang dyablo? Kung hindi ka sanay na i-decide for Jesus, darating ang panahon na tatalikuran mo po siya. Amen? So, yan po. Kailangan po, ngayon pa lamang mag-practice na tayo na if I perish for righteousness. If I perish para sa maayos na buhay. Kanina po sa first service, merong alam naman natin, or siguro yung iba sa inyo hindi alam na meron po tayong patakaran sa mga kinakasal na gusto po nating itaas ang salita ng Diyos. Ayaw po nating magbigay ng maling mensahe sa mga kabataan na kung may masama kang relasyon, naging relasyon, sa ipakakasalan mo ay okay lang na ikasal kayo. Hindi po natin ginagawa yan dito sa church. No? Unless, ang isang kondisyon ay papayag sila na magpahayag public repentance. At kanina po, may gumawa noon sa first service. So, ang sabi nga niya, nung naririnig niya yung message nito, sabi niya, if I perish, I perish. Ibig sabihin, haharapin niya, anumang kahihiyan, haharapin niya yung congregation. Basta mailagay lang sa tama ang kanyang buhay. Gusto na niyang makawala sa ilang taon na pagsasama nila na hindi sila kasal. So gusto niyang, born again siya nung mga time na yon. So gusto niyang itama ito. Ayan, sabi niya, if I perish, I perish. Magkaroon man ng kahihiyan, mapahiyaman ako or whatever, tatanggapin ko, maitama lang yung aking sitwasyon sa buhay. Amen? Yun po ang isang application ng ano na ito. Siyempre, hindi naman siya, wala namang papatay sa kanya dito. Pero, yung, siyempre, di ba, yung pride, yung kahihiyan nandyan, and so sabi niya, mailagay lang sa ayos yung aking buhay. Tatanggapin ko lahat yan. No? If I perish, I perish. No? So, marami siguradong mga sitwasyon sa ating buhay na ma-apply po natin. I-apply po natin maliliit na bagay, mga kapatid. Desisyon, laging desisyon sa araw-araw na buhay natin. Huwag nating talikuran ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pag-decide na pumunta sa kabila. Di ba? Pag pumunta ka sa kabila na mali, no, tumatalikod ka sa tama. No? Tinatalikuran mo si Kristo. Ngayon, ang susunod na nakuha natin dito sa lesson na ito, totoo ang Diyos. Amen? God is real. God is faithful. Siya po ay tapat.
lalong-lalo na sa mga tumatawag sa Kanya. Tingnan ninyo yung sitwasyon ni Esther, yung sitwasyon ng mga Hudyo, nandiyo na, sa bingit na sila ng panganib, no? Malapit na, malilipol na sila. Marami po sa atin na may mga ganyang experience, di ba? Nasa dulo na tayo, parang wala na. Nasa end of the rope ka na. Imposible na may mangyari pa pag tinignan mo na mabago pa ang sitwasyon mo sa buhay. Parang imposible pa. And yet, kung ikaw ay nanalangin, ikaw ay tumawag sa Diyos, lalong-lalo na may kasamang pag-aayuno, imposible po na hindi gagawa ng paraan ng Diyos. Amen? Wala pong imposible sa Panginoon. Amen? So yung mga sa katabi mo, walang imposible sa sitwasyon mo. Kung ano man yun. Amen. Kamukha nito po, the Jews were about to be wiped out. Sobrang ang daming nangyari, milagrong ginawa ng Lord na bumaliktad ang sitwasyon. Sigurado po ako sa inyo, sa mga buhay ninyo, may mga ganun kayong testimony. Ako, several times sa buhay namin, akala mo dulo na. Akala mo wala ng pag-asa. Meron ganong isang panahon o time na ganyan na doon sa kaso ni Brother Adolf, meron ng desisyon ng Sandigan Bayan. Di ba? Tapos nagkaroon pa ng pagkakamali na sabing gano'n, hindi na pwedeng i-appeal. So akala ko that was the end of the rope. Parang imposible na, wala nang magagawa. Si Lord ang gagawa ng lahat. So inayos ng Panginoon. Amen? Isang tawag sa Kanya, isang sobrang pagsusumamo sa Panginoon. And He answers prayers. God is on our side. Amen? Ang gusto lang po niya, mag-repent tayo. Gusto lang niya, ayusin natin buhay natin. Humingi tayo sa Lord. God is real. Buhay ang ating Diyos. At siya ang nakakagawa ng lahat ng bagay. Wala pong hindi pwedeng gawin ng Panginoon. Amen? Hindi pwedeng sabihin mo na, hindi, wala na talaga eh. Imposible na eh. Imposible na ang sitwasyon ko eh. Imposible na ang sitwasyon ng kapatid ko eh. Grabe na talaga or wala nang lunas, di ba? Hindi eh. Kuminsan sa ating pag tiningnan talaga natin, parang oo nga, parang wala na eh. Huhulihin na siya or ganito na ang gagawin sa kanya. Talagang parang wala nang magagawa. Isipin lang po natin itong istoryang ito. Amen? Kayang-kayang baliktarin ni Lord. Pero anong ginawa ni Esther? Siya po ay nanalangin. Siya po ay nag-ayuno. Di ba? Gawin natin. Pray. Seek the Lord. Pray. Humingi kayo ng tulong sa mga kapatiran na makipag-pray. Di ba? Tulad po sa James 5:16. Yan, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Yung second part, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. We are righteous in Christ. Amen? And so tayo po ito, the earnest prayer, sa Tagalog, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Lalong-lalo na kung samahan mo pa ng fasting. Sigurado ako sa inyong mga buhay-buhay. Alam nyo, inaalaw ng Lord, no? Inaalaw ng Lord sa buhay natin yung mga sitwasyon. No? Akala mo imposible para mapakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Amen? Inaalaw ni Lord yan. Inaalaw ni Lord yan. No? Para tumawag tayo sa Kanya, para tumaas yung ating pananampalataya, para mag-grow tayo sa ating pananampalataya. No? Ang isipin lang po natin ay huwag tayo kaagad na mag-give up, no? Na parang wala ng pag-asa. Nangyari sa akin ito, matagal na, sa opisina pa noon. Ito, malaking leap of faith ang nangyari sa akin dito. Na yung meron kaming, paano ko ba maikwento na maiksi? Talaga pong napaharap ako doon sa presidente namin, sa mga ibang mga officers na i-discuss na raw yung resulta ng audit ng aming department. Hindi ko alam. Hindi na i-discuss sa akin yung audit.
Hindi ko alam kung anong laman ng audit report na yon. Basta na lang akong tinawag na, nandiyan ang presidente, nandiyan yung mga ibang department heads. Tapos may bumulong sa akin, naku, Lucy, yung report ng department mo, kasi po kaka-retrench lang noon, natanggalan kami ng 80% ng mga tauhan, mga staff. So talagang magulo ang nangyaring mga records namin. Naku, yung resulta ng audit mo, grabe. Sabi ko, bakit? Ganun, ba't di ko nakita? Ganyan. So, nasa meeting na ako. Nandiyan na ang presidente, nag-umpisa na. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Nagpunta po muna ako sa CR at doon ako nag-warfare. Doon ako humingi sa Lord ng tulong, etc. Parang sukul na ako. Nasa meeting na, hindi ko alam anong pag-uusapan. Ang sabi nila, ang sama-sama, ay ang presidente namin na, ang sungit-sungit. Nandiyan lahat ang department heads, yung pang sobrang mapahiya ka, etc. Hindi ko alam kung paano di-defend ang sarili ko. Nasa meeting na. Nag-warfare ako sa Lord. Lord, ikaw na lang talaga. Ganyan. So paglabas ko, may kaba pa din, pero yung peace ni Lord nandyan. Para sa pagtiningnan mo po sa by sight, imposible. At imposible rin ang nangyari. So nangyari po, inumpisan, yung unang department, yung report nyo munang pinag-usapan, nagalit ang presidente, pinagalitan siya, Susunod, gano'n na naman. So, umiinit ang ulo ng presidente habang papalapit sa akin. So, sabi ko, Lord. So, yung pangalawa, ay after ng pangalawa, pangatlo ako eh. So, nung pangalawa, galit na galit naman siya. Pinagagalitan niya yung auditor. Basta, nagagalit. Pagdating sa akin, nagpapasakali pa lang yung auditor. Sabi pala ng auditor, Mr. President, binanatan siya ng presidente. Nag-umpisa pa lang siya, wala pa siyang sinabi. Kayo, ganito kayo, pinagalitan siya. Pagkatapos sabi ng presidente, okay, next. Iniskipan yung akin. Muntik na po ako mahulog sa upuan ko. Sa iyak, sa Panginoon. Grabe. Grabe po talaga yun. Nagalit siya. Next. Wag na yan. Okay. Next. Yung report na ng iba. Talaga po, sobra. Ganun nang gumawa ang Panginoon. Amen? Nakaano ka na. And sabi pa nga nung tinignan nung isang binuklat na, okay naman itong ginawa ng auditor. Bakit ba nagalit si President? Sabi ko, wag mo nang pakialaman. Tama na yan. Next na eh. At wala na po, I never heard about that report. Never. Never. Ganun gumalaw ang Panginoon. Amen? Nakakaiyak po, pero totoo. Amen. Nakalimutan ko yung ikwento kanina. But anyway, so ganun po, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa anumang mga sitwasyon natin. Mahal tayo ng Diyos. At ang Diyos nasa side natin. Amen? He is on our side. He wants us to be successful. No? Yun laging sinasabi ko, pagka nagka-counsel ako sa mga marriages, please remember and know that God wants your marriage to succeed. No? He wants you to have a successful marriage. So, cooperate with Him. Cooperate with God because gusto niya yan. Ang gusto niya, maging successful ang marriage niya. Because God is on our side. Amen? Hindi po natin kalaban ang Diyos. Kaya tanungin natin siya, saliksikin natin siya, ano bang plano mo sa buhay ko? Panginoon, ilagay mo ako sa tama. Pagkatapos, yung mga ganitong mga sitwasyon natin, go to God. He is a God of miracles. And God is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. So ano man po ang sitwasyon ninyo, let us stand up right now and mga imposibleng or mga difficult, mga mahirap na sitwasyon po sa buhay natin. Ilagak natin ito sa kamay ng Panginoon sa mga panahon na ito. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, Diyos na masalangit sa pangalan ni Jesus, pakita niyo po sa amin, Lord, ang plano mo sa buhay namin. Ano po ang layunin mo sa buhay ko, Lord? Ayaw po namin, Lord, na mga Kristiyano na po kami, Lord. Kami po ay may relasyon na sa iyo, Panginoon. Ayaw po namin na lulutang-lutang lang kami sa mundong ito at parang bahala na kung saan kami mapunta. No? May layunin ka po na gusto po namin ito na magampanan sa aming buhay, Panginoon.
So, pakita niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng kagandahang loob na makahingi sa inyo, makausap ka po, Lord. At tanungin namin sa iyo, kayo po ang may plano, may hawak sa aming buhay, Panginoon. Kayo ang aming boss, kayo ang aming Diyos, kayo nakakaalam, at kayo rin ang mag-aayos. Wala po kaming ibang inaasahan, Panginoon, kung hindi kayo lamang. Hallelujah. Turuan niyo rin po kami, hindi kami mag-compromise sa aming pananampalataya, Panginoon. Na lagi ka, Lord, kayo po ang lagi naming piliin, Lord. That we will always decide for you. That we will always choose you, Lord Jesus. At hindi po ang kasalanan at hindi po ang kalaban. Hindi po kami makipag-holding hands sa diablo sa pamamagitan ng mga masasamang gawain. Kami po ay laging sa side mo, Lord. Bigyan mo kami ng ganyang kalakasan, Panginoon, at kagandahang loob. Hallelujah. At sa mga imposible or mga mahirap na sitwasyon sa aming buhay, Lord, tulungan niyo kaming manalangin. Tulungan niyo kami, Lord, na mag-ayuno. Tulungan niyo kami, Panginoon, na idulog sa inyo itong mga bagay-bagay. No? Wala pong imposible sa iyo, Lord. Maraming salamat na nandiyan kayo. Ang aming sandigan, ang aming pag-asa, ang aming kalakasan. Hallelujah. Kayo po, lahat yun, Lord. Maraming salamat, Lord, na nandiyan kayo lagi. You are on our side. And we pray for Israel, Panginoon, na matigil yung mga DBS na yan. Matigil, Lord, ang annihilation attempts nila, Lord. In the name of Jesus, we pray for the peace of Jerusalem. Hallelujah. Itaas lang po natin sa Panginoon ang mga bagay-bagay na ito. Ano man po ang nasa kinalalagyan nyo, ano yung gusto nyong hingin sa Lord ngayon na sa tingin ninyo ay napakahirap, mahirap sa iyo, pero madali lang po yan sa Lord. Kausapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ora ba shikara yala bayanda ya, ora yala bayanda yala yala bakara ba shikara basanda da 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 da. Ola yala bayanda ya, ora yala bayara kara ba shikara basya. Hallelujah, yala bakara ba shikara basanda da 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 da. Bayanda ya, ora yala bayanda yala bayara bakara ba shikara basanda da da da. Praise you, Lord. Praise you, Father. Amen. Turuan niyo po kami lalong-lalo na, Lord, na manalangin. Mag-ayuno. Amen. In Jesus' name, amen. By the way, I would like to announce pala na let us be one with the body of Christ. Sana po, sa marami sa inyo, mag-ayuno po tayo kahit na siguro tuwing tanghali lang. No? Once, one meal a day, let us fast for 1 meal a day and manalangin po tayo, lalong-lalo na yung effect ng blood moon para po sa ating bansa hanggang April 15 po. Those who can join. We also have prayers every Wednesday and Sunday morning if you can join. Pero yung pag-ayuno po at pagpanalangin, pagka lunchtime po, kung mag-skip kayo ng lunch halimbawa, manalangin po kayo kahit sandali lang. Wag tayong, hindi ka magla-lunch, kaya mag-grocery ka na lang. Parang hindi po. Prayer and fasting. So let us just start our discipline by not eating during some portions like a meal. Italaga natin yung sa Panginoon at manalangin ka para sa pamilya mo, pero lalong-lalo na po for the coming blood moon, whatever is the effect of that. Amen. Please sit down now. In Jesus' name, amen. Gusto ko pong tawagin yung mga dinala dito ni Lord ng unang pagkakataon. Irene Valencia, Gilbert Hernandez, John Christian Laginlin, Joanna Paule, Eliza Lorenzo. Ito lang po. Gusto ko lang namin kayo i-welcome. First time kayo dito. Ayun lang kayo. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love.
always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. So welcome po kayo. And salamat sa pagdalo ninyo. At ito po ang pinaka-importanting desisyon sa inyong buhay, yung lumapit kayo sa Diyos. Lahat naman tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay kailangan ng kaligtasan. No? At si Jesus, ang namatay na sa cross para matanggal yung mga kasalanan natin, para makapasok siya sa buhay natin. Gusto ni Lord magkaroon tayo ng personal na relationship. Parang best friend, companion, no? Si Jesus. Si Jesus ay namatay, siya ay nabuhay na muli, di ba? Hindi naman siya namatay muli, di ba? Siya ay nasa langit at siya ibabalik, kaya buhay ang ating Diyos. At gusto niya, yung narinig niyo kanina, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal niya kayo. Gusto niyang maiayos ang ating buhay, no? Para magkaroon tayo ng buhay na kasama ang Diyos, kapiling ang Diyos, personal na relasyon sa Diyos. Naniniwala kayong kailangan natin ng Diyos, di ba? Sa buhay natin. Hindi lang yung parang every Sunday magsimba ka lang pero malayo ang iyong puso, no? Magandang doon mismo ang Panginoon nasa kasama natin. Nasaan man tayo, kasama natin siya. Isa lang ang gusto niya, buksan natin ang ating puso at papasukin natin siya. Ang ating Panginoon, gentleman, ayaw niyang papasok sa ating puso na hindi natin ini-invite, no? So, ito ang panalangin. Just open your heart to the Lord and sumunod lang kayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako'y makasalanan at tinatalikuran ko na ang makasalanan ito. Naniniwala ako na namatay ka para bayaran ang mga kasalanan ko at nabuhay kang muli para magkaroon ako ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka po bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At magmula ngayon, hindi mo po ako iiwanan, hindi mo ako pababayaan, bigyan mo ako ng iyong espiritu para makapamuhay ako ayon sa kalooban mo. Marami pong salamat. Aking Ama, kayo na po ang aking Ama at ako po ay iyong anak sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Amen. Amen. Congratulations. Welcome. Salamat. Punta ulit kayo doon. Meron pang sasabihin sa inyo. Salamat po. Palakpakan natin sila. Amen. Sige po. Doon po, Day. Ne. Sige po, let's bring our tithes and our offerings to the Lord. Sige po, ibalik natin ang ating mga ikapo. Sa Panginoon, if I perish, I perish. Huwag po tayong mangamba na tayo magutom. Pagka nagbigay tayo ng ating mga ikapo, bagkus, tayo pa nga, on the other hand, tayo pa nga ay pagpapalain ng Diyos. Huwag tayong mangamba na baka mamatay tayo. Pagka pinakawala natin ang ating mga 10% ng ating income, sabihin mo sa Lord, okay Lord, gusto kong sumunod sa iyo. If I perish, I perish. Yan. Kung magutom man, di magutom.
Di ba? Pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi po kayo magugutom pagka sumunod kayo sa Panginoon. Amen? Tapos po, maghasik tayo ng mga binhi. Magtanim tayo ng binhi sa Lord, kasi kung wala pong binhi, wala po tayong aanihin. Amen. Sige po, let's all stand up. Hawakan ninyo ang inyong mga ikapu at handang na salapi. Diyos Ama sa langit, kayo po ang may-ari ng lahat ng bagay. Kayo pong may-ari ng aking pinagkakakitaan, ang aking trabaho, ang aking negosyo, at ito pong income na ikapu na ito, Lord, ay tanda sa pagpapalang tinatanggap po sa iyo. Pagpalain niyo po ang mga sources of income ko, pagpalain niyo po ang aming buhay, Lord, sa pagbigay ko ng ikapu at handog na ito na salapi, Lord. Tatanggapin ko ang pagpapala ayon sa iyong mga pangako. Hallelujah. Isambahin natin ang Lord sa pamamagitan ng ating pagsamba, pagbigay ng mga ikapu at mga salaping handog. Hallelujah. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yes, Lord. Hallelujah. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, And forgive us our and debts forgive us our debts as we forgive. as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, But deliver us from all evil. Hallelujah. Amen. from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Magsiupo po tayong lahat. For thine is the kingdom and the power and the glory forever, forever and ever, forever and ever. Amen. Magsitayo po tayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Diyos Ama sa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sama-sama po naming nihandog sa iyo. O binabalik sa iyo itong mga ikapu na ito, Lord. Ito po ay para sa iyo. Ito po ay bahagi ng aming pinagkikitaan na sa iyo yun, Lord. At ang mga salaping inihahasik namin, Lord, siksik-liglig at umaapaw pa ang tatanggapin namin, Lord, sa aming pagsunod sa iyo. Maraming salamat, Lord, na tuloy-tuloy na natutugunan ang mga kailangan ng iglesia. Lalong-lalo na, Lord, dalangin namin na pakita mo na sa amin, Lord, ang substance ng faith namin tungkol sa aming sariling
bahay-sambahan. Marami pong salamat, Lord, na sa pagbigay namin ng mga ikapo at handog na sa lapeng ito, bukas ang durungawan ng langit at tuloy-tuloy ang pagpapala na binubuhos mo sa aming buhay. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Meron po bang anniversary celebrants for March? Kung wala po, may call on the... Meron lang po tayong child dedication, 2 pong bata. Unang-una, si Hannah Isabel Garcia. Hannah means grace, Isabel means devoted to God. Ang father, si Eric Garcia, the mother is Pilar Garcia. Witnesses, sige po, lumapit na dito, together with Pastor Chit, the praise group pastor, or sige, sinong PGL nyo? Call the PGL also. The witnesses, Alvin Iterosa, Joseph Iterosa, Christian Brian Ocampo, Jericho Carrascal, John J. Peralta, Ryan Palada, Michael Magsino, Mark Bautista, John Paul Imperio, Vincent Uy, Anchua, Rica Peralta, Donna Javier, Laili Lagadon, Cecil Deomano, Ana Caris Ocampo, Catherine Ang, Abigail De Jesus, Victoria Marivic Coloma, Rosalyn Uy, Joel Uy, Donna Maligalig, Francis Empleo, isang barangay. Amen. Saan ang mga barangay natin? May kasama pa kasi taga-Canada, mga taga-Cagayan de Oro, no? Kaya wala. Isa pa, from Hope Praise Group. So dito kayo, Alvin, dito kayo. Hope Praise Group, the name of the child is Kaidon Israel Guevara. Kai means life. Kaidon means good companion. Name of the father is Don Paulo Guevara, and the mother is Charo Guevara. Amen. May call on the PGP also, and the PGL. O, 2 barangay to. Alvin Iterosa ba? Alvin. O, sa gitna. Masyado kang ha? Maribeth Venancio, Rose Daphne Olier, Mignon Taisa, Cheryl Robles, Jabelin Tolentino, Rose Kramer, Elnar de los Santos, Cristabel Odon, Jos de los Santos, Erica Chua, Rose Tanay, Everjoy Florin, Maricel del Rosario, Kim Castillo, Chichi Magno, Jojo Gloria, Nino Elihan, Hau Quero, Adrian Manabat, Carlo Peran, Christian Adrales. First part lang po yon. Deborah, Debbie Buhion, Redenpil Taisa, Emmanuel Angela de la Cruz, Emaning Olier, Jared de los Santos, Roswell Ramos, Mike Perez, Ezra Reblora, Rachel Chu, Patricia Buhain, Daphne Canales, Nora Aguilar, Charmaine Latero, Arlene Malubay, Rio Arguelles, Dave Chanco, Billy Gorospe, Rocky Gumiran, Jason Miguel, Aaron Mandap, Elmer Texon, John De Ocampo. May natira ba? Okay. Sige po, iunat niyo ang inyong mga kamay. Sila po ay nan-dedicate na ng parents nila sa ating praise groups. At ito ay presentation lang. Katulad ng Panginoong Jesus na pinresent sa temple for the body of Christ. Now you are part of the Friends of Jesus Christ community. Welcome to the body of Christ. Hannah. Amen. So stretch forth your hand. Father, we pray for blessings upon Hannah Isabel, Lord. In the name of Jesus, I apply the blood of the Lamb from the crown of her head to the soles of her feet. No weapon formed against this child will prosper in the name of Jesus. And so, Father God, we pray, Lord, that she will grow in full development, Lord. We pray that in the fullness of time, she will decide for you, Jesus, and receive you in her heart as Lord and Savior. And she will know the purpose for her life. Make her a blessing always, Lord, not only to her parents, but to all the people that she comes in contact with. I pray for provisions. I pray for good health always for this child and for the parents, that they will never lack
in wisdom. They will never lack in finances, in physical provisions for this child. And she will grow up, Lord, with the fear of the Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Kaidon, Kaidon. Father, we pray for Kaidon right now, and I apply the blood of Jesus upon him from the crown of his head to the soles of his feet. Hallelujah. No weapon formed against him will prosper. In the name of Jesus, I build a hedge of protection upon this child, protection upon his emotions, his will, his heart, Lord, that he will always be deciding for Jesus. I pray, Lord, that he will never lack in anything, Lord. Hallelujah. Physical provisions, good health, and a good mind and strong body in the name of Jesus. And in the fullness of time, she will decide, Lord, to receive you, Jesus, and to serve you, Lord. Amen. Father, thank you for making him a blessing, not only to his parents, but to all of us in the Friends of Jesus Christ and to all the people that he will come in contact with. So release your blessings of Father God, spirit, soul, and body upon Kaidon. In Jesus' name, amen. 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 May mga bata ba dyan? Welcome to the family of God. Welcome to the Friends of Jesus Christ. Wala tayong mga bata, mag-welcome sa kanila. Children. Welcome to the family. Come on, children. Glad that you have come to share your life with us as we grow in love. Jacob, May come on. we always Welcome. be to you what God would Bagong have us gising. be, a family always. Children, welcome your new friend, new brother, sister, and brother. Jacob, come on. May we learn to love each other more than each today. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and leads us out to pray. That we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to live on, to be strong and to live on. Sige po, magsitayo na tayo. To be strong Okay, thank you. and to lean on. Amen. For the benediction. Okay, let's have our benediction now. Lift up your hands right now and receive the blessing from the Lord. May the Lord bless you and keep you. Amen. May the Lord make His face shine upon you Amen. and be gracious to you. Amen. May the Lord lift up His countenance upon you Amen. and give you peace. Shalom that passes all understanding. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of God the Holy Spirit remain with us all. Amen. Hallelujah. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world for a witness unto all the nations, and then the end will come. Let us say together, I am healthy, and wealthy, and ready to go into all the world to preach the good news to every creature. Amen. Here I am, Lord. Send me to Jerusalem. Amen. Jesus says, I am coming soon. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Reign, King Jesus, reign. Hallelujah. This is our prayer, O Lord Jesus. Come and reign. Come and reign. Come and establish your kingdom, Lord. Hallelujah. We will be with you, Lord. Amen. Reign, King Jesus.
Jesus reign. Come in glory, Lord Jesus. We want to see you return now, Lord. Come and reign over all the nations, Lord, from Jerusalem, your holy city. Come, Lord. Hallelujah. Ayusin mo kami, Panginoon, para makasama kami sa babaeng kakasal. Make us blameless, without spot, without wrinkle. Your bride, Lord. Come and reign, Lord God. We are going to reign with you forever and ever, Lord Jesus. Let the peoples come, let them bow before you, for you alone art worthy to reign, reign, reign. Hallelujah. Praise the